Hey, what's up everybody? So, 1 week na since nagkaroon tayo ng bacterial bloom, and then we apply the technique na para bawasan yung bacterial bloom na yun na nagpa-cloudy sa water. Tapos, di ba yung dam cell ko rin is siya rin yung nag-cause nung nagka-cloudy ng tank dahil sa sa sand. Binubungkal niya yung sand. So, yun, after ng 1 week nung pagka-water change natin, tapos maintain lang ng pakain, paunti-unti lang. So, medyo luminaw na yung tank ko nung nung ginawa ko yan. So, kung mas mapapansin nyo, mas malinaw na siya ngayon. Pabalik na ulit siya sa crystal clear. Pero, hindi pa siya ganun kalinaw talaga na totally na kagaya ng dati na sobrang linaw. Kaya naman ngayon, i-testing ko yung binili kong dalawa. Binili namin ng girlfriend ko na product mula sa Seachem. Tsaka bumili rin kami ng magnet na glass cleaner kasi hassle kapag kagamit ko yung pang kuskus ko sa may glass. Kailangan pang i-shoot yung kamay mo sa tank. Minsan nababasa pa kasi hindi umaabot sa baba. Kaya bumili na kami ng magnetic cleaner para yun yung gamitin. Kaya ngayon, testing natin kung effective ba talaga itong Seachem Clarity. So, dapat yung isa yung ordering ko, yung Purigen ba yun? Kasi yun, nakakapagpalinaw din siya ng tank, then nag-a-add din siya ng beneficial bacteria sa ating aquarium. Pero since nagpa-water test ako nung last week, ang result naman ay zero ammonia pa rin siya, mababa. Sabihin, na-handle pa rin ng tank yung bacteria. Kaya ang binili ko lang ay itong Seachem Clarity. So, ang Seachem Clarity kasi, isa to sa sikat din na brand to, yung Seachem na to na marami rin silang product. At ito gagamitin natin para mas mapalinaw pa yung tank natin. Tignan natin kung effective ba talaga to. Kasi first time natin gumamit nito para sa ating saltwater aquarium. Bago tayo mag-proceed doon sa pagkapalinaw ng tank, ang gagawin natin ngayon ay magkapakain muna tayo ng ating mga isda. Nakabili na rin pala kami ng icy shrimp na mas healthy pagkain ng ating mga marine fish kaysa dun sa pellet. So, ginagawa ko lang alternate. So, halimbawa, icy shrimp ngayon, kinabukasan pellet. So, yan, magkapakain muna tayo bago tayo maglinis ng glass. Kasi pansin nyo, medyo madumi na yung glass natin. Pero mas malinaw na to kung compare dun sa may nakaraang week. Tapos gagamitin na siya ng Seachem para mas lalong luminaw. So, ito yung icy shrimp na premium lang to. Yung tagto 220 lang ang isang banig ng na to, icy shrimp. Compared dun sa may isang icy shrimp na product ng Hikari na nasa 500 na siya. Ang isang banig pa lang. So, ito yung premium lang to. So, mas okay kasi magpakain ng mga icy shrimp kaysa sa pellet. Kasi mas healthy sa kanila to. Yan, ayaw mag-focus. So yan, malinaw-linaw na talaga yung tank natin. Tapos, yung isa kong bubble tip. Hindi ko alam kung bleaching na siya. Hindi na siya lumalabas niya sa cave. Ayaw niyang na iilawan ng reef light. Pero, minomonitor ko pa rin kasi kailangan monitor natin. Para kung bleaching man talaga siya, pag na-confirm ko, tatanggalin ko na kaagad siya sa tank kaysa madamay niya yung buong system na to. Add lang akong konting tubig. Tsaka yung ano nga pala, 'di ba? Nabanggit ko na namatay na yung firefish. Nasundan pa siya. Nung nagkaroon ng bacterial bloom, namatay rin yung aking isang blenny. Tapos nung nililis ko yung filter, doon ko siya nakuha sa loob. Nakuha ko yung bungo na lang niya eh. Tapos may konting balat pa, kaya na-identify ko na siya yung blenny ko. Yun. Tapos yung aking pistol shrimp na nandito, lumipat na siya ron sa kabila. Kaya yung mga sand dito ay nakalabas.
So yun, tapusin natin pagkapakain para malinis na natin yung tank at ma-apply natin yung product na i-testing natin. Pinag-iisipan ko na nga rin palang ilipat yung chromis no, sa 5 gallon. Kasi kung matutuloy akong kumuha ng RAS, dito ko lalagay yung RAS 6 line kasi rip safe naman yan, maliit kaso medyo aggressive. So yun, tapos na natin pakainin to. Mamaya ko lang papakainin yung sa 5 gallon. Linisin muna to gamit yung magnetic cleaner na nabili natin para maalis yung dumi sa salamin. So ayan, medyo madumi na kasi. Nabitawan ko yung glass cleaner na bulabog to yung sand. Kaya ayan, parang may snow na ngayon dito. So ngayon testingin natin to. Tanggalin ko lang siguro yung sand na nakadikit. Kasi baka magasgas yung glass ko. Ayan, papansin nyo madumi na, di ba? Nakita nyo ba to? Ayan. Ayan. Ayan yung dumi ng glass natin. Ito mas makapal. So, gagamitin natin siya ng glass cleaner na to, yung magnetic. Hindi ko lang sure kung hindi ito nakakagasgas kasi first time kong gumamit na to. Kung nakagamit na kayo na to, pa-comment naman. Ang ganda bang gamitin to? Hindi ba siya nakakagasgas ng glass? So, ayan, natatanggal naman yung mga dumi. Bisa na natin. Na-observe ko rin kung hindi siya makakagasgas ng glass kasi nakuha ko tong tank na to second hand pero wala pang gasgas. Ayaw kung magkaroon siya ng maraming gasgas kasi halatang halata siya lalo pag sa device na nag-record ka videos or picture. So yun, sana hindi siya nakakagasgas. So ayan, kita nyo ba, natatanggal naman. So mas madali na to ngayon kaysa doon sa dati kong ginagamit, yung merong handle na DIY ko lang. Okay naman siya, kaso ang problema ko lang sa may DIY na yun ay minsan pag di naabot kailangan mo talaga ilublob yung kamay mo. So ayan, tapusin ko na muna to and then proceed tayo dun sa may C-Chem. So yun, tapos ko nang linisin yung glass. Antayin ko lang muna siyang ma-settle para makuha ng filter yung mga palutang-lutang na dumi. Kasi nabulabog yung ilang parts ng sand. Ngayon, takot din yung mga isda natin. Bale, ang isda nila dito ay 6. 2 chromis, 2 clownfish, 1 tominitang at saka yung 3 striped damsel. Tapos yung pistol shrimp. So yun, maya pagka malinaw na ulit yung tank, doon ko na gagamitin yung C-Chem Clarity natin para matry natin kung effective ba talaga. So ayan, clear na yung tank natin. Wala na yung mga buhangin kanina na nabulabog. Tapos mas malinaw na rin siya ulit. So ngayon gagamitin natin tong C-Chem Clarity na nabili natin sa Shopee. So ang bilang dito is nasa 300 plus yata siya. Ito ay 100 ml lang. 100 ml, yan, 100 ml. So sabi dito, it clears all types of clouding. Tapos rape safe siya at plant safe, no? Planted na
mga tank, pwede siya doon para mapalinaw pa. So sabi rin sa direction, siguraduhin lang na kung gagamitin natin to ay meron tayong mechanical filtration kasi hindi naman ito pinapalinaw lang yung tank na basta-basta. So ang ginagawa kasi ng Sikkim Clarity is pag ilagay nyo siya sa tank, yung mga sobrang liliit na particles na hindi kayang ma-filter ng mga filter floss, so pinagdidikit-dikit niya yun para ma-filter doon sa filter floss. So yun yung ginagawa niya. Kaya kung wala tayong filtration, wala tayong filter floss, mechanical filtration, bali wala lang din yung paggamit ng Sikkim Clarity. Sabi rin dito na pag naglagay tayo ng Sikkim Clarity sa tank, so pwede niyang mas mapadoble yung pag-cloudy ng tubig. Halimbawa, cloudy na yung aquarium nyo, mas magiging cloudy pa siya. Possible yon dahil yon sa product na to. Pero after 1 to 2 hours ay lilinaw na rin yung tank natin. So yon, ang nakalagay rin sa direction is 5 gallon. Isang cup na to is 5 ml, which is good for 75 to 80 liters ng tubig, which is 20 US gallon sa tank. So bali sa isang 20 gallon, isang cup dito ang ilalagay natin. So yan, testing natin to. Direction, ang isang cup daw dito na puno ay 5 ml siya, na good siya for 20 US gallon na tank. So sinearch ko, ang dimension ng tank ko is 20 gallon na yung average siya na normal. At ang laman ay 75 liters. So bale, ang i-add lang natin sa aquarium natin ay isang puno dito per 20 gallon. So yun, try na natin. So yan, good siya dahil nakasarado pa. May iba kasing nag-post na sabi nila is bukas na raw yung natanggap nila. So pag nilagay natin sa tank natin, so sabi dito, lalabo daw yung tank natin. Pero yun daw ay kasama yun doon, no? Kasama sa process. So ito, isang puno, lalagyan natin sa may tank natin para luminaw. Ito na, i-add na natin sa aquarium natin at sabi doon, lalabo daw yung tank natin. Pwedeng mas maging cloudy pa. So try na natin. So ayan, naging cloudy nga, gaya ng inaasahan natin. So ayan, mas naging cloudy na yung tank natin. Pero ang sabi sa direction is safe naman yan sa isda, safe yan sa mga corals, safe yan sa planted tank. At within 1 to 2 hours, mawawala rin yung cloudy na yan dahil yan yung pagka-cloudy na yan, yan yung nagpapakita na gumagana siya, no? Pag didikit-dikit niya yung mga tiny particles para ma-filter ng ating filter plus sa mechanical filtration. So, update ko kaya mamaya after 2 hours kung lilinaw ba talaga to, kung effective ba talaga yung Sikkim Clarity. Yung update, no, 4:30 pa lang ngayon, wala pang 2 hours 30 minutes pa bago mag 2 hours, pero grabe yung resulta. Effective talaga, sobrang linaw na nung tank ko ngayon, sobrang crystal clear, mas malinaw pa nung dati. Yung sinasabi ko dati na malinaw, parang dumoble pa yung linaw niya ngayon. Grabe yung linaw niya ngayon. So check nyo yung sinasabi ko kanina na same dito. Tingnan nyo, kita nyo ba? Grabe linaw niya. Kung makikita niyo sa personal to, iba pa yung linaw niya sa personal. Yan. Wala pang 2 hours yan. Sabi sa may direction, 2 hours ang kailangan bago makita yung epekto ng Sikkim na clarity. So try natin buksan yung ring light natin kung gaano ba kalinaw pag may ring light. So yan na, binuksan ko na yung ring light. Kita nyo naman kung anong pagkakaiba nung ngayon sa may kanina. So ayan, tatry kong ilagay mamaya yung pagkakaiba nila yung before and after. So check nyo to guys. Grabe, sobrang linaw, as in sobra. Kitang kita nyo yung mga sand, detalyado pati yung mga rocks. So yan pala yung kayang gawin ng Sikkim Clarity. So hindi pa yan fully
effective, no? Dahil 2 hours ngayon nakalagay doon. So, bali may 30 minutes pa bago mag 2 hours. Pero sobrang linaw na ngayon pa lang. Yan, kung makikita nyo yung pagkakaiba nila nung kanina, nung before tayo mag-add nung CChem Clarity. Tapos yung ngayon. Yan, sobrang linaw niya. 100% effective. So, ayan. Mamaya update ko ulit kayo after 30 minutes kapag nag 2 hours na yung effect nung CChem Clarity na ginamit natin. So, ayan. 2 hours na makalipas. Alas 5 na. At ito na yung results. Grabe. Sobrang linaw na talaga nung aquarium ko ngayon. So, ayan. Kung problema rin kayo sa cloudy ng tank nyo, at kung hindi ito gawa ng bacterial bloom, bili kayo nung CChem na Clarity. Grabe, ang laking tulong niya talaga sa tank. Tingnan nyo naman yung result. Di ba nakita nyo yung result nung kanina? Yung bago tayo mag-apply ng CChem, tas itong bago ngayon. So, yun yung resulta niya. Ayan. Nagkaroon lang ng mga bula-bula. Madali lang naman tanggalin yan. Tapos, napansin ko, nag-leak yung filtration ko kasi nga, siguro sa dami nung nakolektang dumi. Kasi di ba yung CChem Clarity ay pinagdidikit-dikit yung sobrang liliit na particles na nagpapalabo ng tank natin. So, ayan. Sana makatulong to sa inyo kung nagkaroon kayo ng problema na cloudy yung tank nyo. Yan, sana makatulong tong video na to. Yan, kita nyo naman yung resulta. Lalo kapag sa personal nyo nakita yung aquarium nyo. Kaya ng aquarium ko sa personal, iba yung linaw niya sa personal, iba yung nakikita nyo ngayon sa record. So, ayun, sana nakatulong tong video na to sa inyo. Maraming salamat sa panonood, and kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, palike naman at subscribe sa ating page. Maraming salamat sa inyo panood, and God bless.